Sa banal, sakdal at napaka-makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po mula sa Los Angeles, California, ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid, magpapasimula na atin pong pasimulang awitin ang bilang 136 sa atin pong mga imnaryo. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang sa atin siyang magkukupkup, ang lahat ng dito'y magsipasok, ililigtas ni Jesus. Si Jesus siyang patnubay, siyang patnubay sa ating pagdadaanan, daraanan, ang nasa bakuran ng kanyang kulungan ay hindi hahatulan. Siyang tunay, siya ang magsasanggalang sa ating kasalanan, kahinaan, hanggang sa bitin nating tahanan ang ating bayang banal. Sa pakikibaka ay tumawag ang pag-uusig, dito'y nagkaalat sa lungahin nating walang puknat, nang tayo'y di mabihag. Si Jesus siyang patnubay, siyang patnubay sa ating pagdadaanan, daraanan, ang nasa bakuran ng kanyang kulungan ay hindi hahatulan. Siyang tunay, siya ang magsasanggalang sa ating kasalanan, kahinaan, hanggang sa bitin nating tahanan ang ating bayang banal. Sa ating nangalalaring buhay, sa ibabaw nitong sanlibutan, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, halina at pasakop. Si Jesus siyang patnubay, siyang patnubay sa ating pagdaraanan.
kanyang kulungan ay hindi hahatulan. Siyang tunay, siya ang magsasanggalang sa ating kasalanan, kahinaan, hanggang sa pitin nating tahanan ang ating bayang banal. Atin pong patuloy na sambahin, purihin, luwalhatiin ang napakabanal at sakdal na pangalan ng atin pong nag-iisa at buhay na Diyos na walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Numero 163 ang atin pong susunod na aawitin. Mapalad silang sakdalang lakad sa kautos ay gumagana kay Kristo Jesus na palilingap, salita'y laging tinutupad. Salita ng Diyos, ilalandas sa kautusan ay lumakad. Iniibig ko ang kautusan, ala-ala sa buong araw, inarunong sa mga kaaway, inilayo sa kasamaan. Salita ng Diyos, ilaw, ilaw sa kautusan ay lumakad. O gaano ko ang kautusan, siya alas sa buong araw, hinarunong sa mga kaaway, inalayo sa kasamaan. Salita ng Diyos, ilaw, ilaw sa landas sa kautusan ay lumakad. Atin pong patuloy na purihin, sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Numero 171 o 79 ang huli po nating aawitin. Ang mahirap na dinig ni Jesus ay narinig sa malayong dako ng tuwa at pag-ibig. Ako'y
sala ay mabilis nang ako ay gisingin sa aking kasalanan. Usong higit sa alay kanyang benediksyon. Siya sa akin ngayon'y laging umaalalay. Dahil sa Kanya'y mabuhay, siya'y tumatawag, nag-aanyaya sa lahat. Ayo'y hikayat ng boses niyang babanayad. Halina at lumapit kay Jesus nating Pilito.
Dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Tayo po, magpapasimula na. Aawitan po natin muna muli ang Panginoong Jesucristo ng isang may clef, may spiritong awitin sa kanya pong numero 131, unang estropa at koro po lamang, at pagkatapos po sa pangalan ng Panginoong Hesus, ititiklop natin ang ating mga tuhod. Tatayo tayong sumandali, mga kapatid. Tayo ay dumulog, sa Kanya'y lumuhod, ang puso isip ay ihandog, pagpapala niya ay ating nakamo,
Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, Ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ang Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amang banal na ikaw ang nag-iisang buhay na Diyos na pinagtapatan, pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ng iyong mga propeta sa iyong bansang Israel. Ikaw rin po ang naawa at nahabag, tumawag sa aming ama at sa aming ina, na ikaw po'y kanilang pinagtapatan at pinaglingkuran ng buong puso, buong isip at ng kani-kanilang mga buong buhay. Sa banal sakdal, napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklo po naming mga magkakapatid, mga mag-aanak, maging aming mga kaibigan at mga kapatiran. Masusumpungan mo po kaming lahat sa silong po ng aming mga dampang tahanan. Pangunahin na nga po dito sa iyong bahay-sambahan sa Los Angeles, California. Amang banal, tanggapin mo po ang aming mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Ama, maraming salamat po sa iyo. 7 mga araw, 1 linggong singkad, nilipos mo po kaming lahat ng buhay, kagalingan at ng mga kalakasan. Salamat, Panginoon. Bagaman kami po ay mga karaniwang mga tao rin naman, pinasapitan mo rin kami ng sari-saring kalumbayan, suliranin sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. Ang iba sa amin, pinasapitan mo ng mga karamdaman. Ama naming Diyos, ipinagpapasalamat po namin na sa aming araw at gabing mga paggambala sa iyo, ng aming paninikluhod sa pangalan mong Kristo Jesus, at mga pananalangin namin sa iyo na kami po ay iyong tulungan. Salamat po, nagparanas ka sa aming lahat. Dinalaw mo po kami, hinipo mo ang aming mga pangangatawan, nilutas mo ang lahat ng aming mga suliranin sa buhay, at higit po sa lahat, hindi mo lamang pinagaling kami, dinaragdagan mo pa, pinatitibay, patuloy mong itinuturo sa amin ang pananampalataya, ang matuwid na paraan ng mga paglilingkod sa iyo, na minsan lamang ipinagkaloob mo po sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga katotohanan. Ama, hindi rin namin nalilimutan ipagpasalamat sa iyo ang lahat ng aming mga minamahal sa buhay, ang aming mga kabiyak, ang aming mga anak, mga manugang, mga apo, mga kamag-anakan at mga minamahal namin sa buhay. Amang banal, maraming salamat sa iyo, na katulad po ng mga mahal naming ibinigay mo sa aming 2 mag-asawa ni kapatid na Rosita, gayon din sa lahat ng mga minamahal sa buhay, ng aming mga kaibigang hindi nakakalimot ng mga pakikinig sa iyong mga banal na salita.
Bagaman hindi ko mabanggit ang lahat ng kanilang mga pangalan, Amang Banal, pakinggan mo rin ang kanilang mga pagpapasalamat na nanggagaling sa kanilang sariling mga kaibuturan. Salamat sa iyo, Ama. Patuloy mo pa rin binibigyan ng buhay, kagaling at kalakasan ang mga anak namin ni kapatid na Rosita, tulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel, ni Teofilo na aming mga manugang, Teofilo, Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu. Maging ng mga kapatiran namin sa laman hanggang ngayon iyo pang binubuhay, tulad po ni Expectacion, ni Prospero, ni Felicidad, ni Dolor, ni Eliezer at Neftali, ni Fe at ni Lolita, at ng lahat ng aming mga apo, tulad po ni JC, ni BJ, ni JR at John Macho, ni Paul Noren at Sarah, ni Micah, ni Laika, ni Joshua, ni Rebecca at ni Kay, at ang ilan ng mga mahal namin sa buhay na nangawawalay sa amin sapagkat nangingibang bansa't mga bayan upang humanap ng kanilang kakainin sa araw-araw. Salamat sa iyo, hindi mo sila pinabayaan, tulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Enrico, ni Abner, ni David, ni Shano, ni Analira. Ama naming Diyos, gayon din po ni Bayan Guanson at ng kanyang sariling sangbahayan, lalong-lalo na nga po ni Jacob, ni Lolita, ni Susan, ni Lenlen, ni Jingjing, ni Faye at ni Adora Aquino, ni Pido at ni Victoria Malangkes, ni Rosemary at ni Flor. Ama naming Diyos, malalayo sila sa amin, kahabagan mo po't matnubayan sa araw-araw, at dalangin po namin patuloy mong sa kanila ipagkaloob ang mga magagandang pintuan ng mga kapalaran, at kasama ng mga kaibigan namin at mga minamahal nila sa buhay, tawagin mo po sana silang lahat, dalhin mo sa iyong banal na iglesia, at makasama naming patuloy na sumambat lumuwalhati hanggang sa tanggapin namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, nalalaman mo kung papaanong ginugol namin ang isang linggong singkad na ipinautang mo sa amin. Ama, mga abang tao lamang kami, hindi pa namin naaabot ang iyong banal na kalwalhatian. Gayon man, Aman Diyos, alalahanin mo ang pangalan mong Diyos Kristo Jesus. Hindi ka namin ikinahiya, Panginoon. Nagpapatuloy kaming maabot namin ang ipinaaabot mo sa amin. Ano man sanang kasalanan namin, huwag mo sanang gawing dahilan upang hindi mo kami turuan. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga nagawang mga kasalanan. Ama naming Diyos, sa umagang ito, ihanda mo po sanang muli ang dalawa sa iyong hamak na mga lingkod. Banalin mo po ang kanilang mga puso. Dagdagan mo po ang kanilang mga pananampalataya. Iingatan mo po sana sila ng iyong diwang banal. Ilalayo mo po sila sa mga masasamang puso, sa lahat ng mga taong tampalasan, at tutulungan mo po sana sila sa umagang ito. Ang iyong salita lamang ang lumabas sa kanilang mga bibig. Langkapan mo po ng bisat kapangyarihan, at kung dumating sa amin ang kanilang tinig, sumampalataya kaming ikaw nga ang Panginoong Hesukristo, na hanggang sa huling araw na ito'y pumapatnubay, umuugit sa bawat isa sa amin, nag-iingat ng aming mga kaluluwa hanggang sa mapagtagumpayan namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama, hipuin mo sana kaming lahat sa umagang ito. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Palakasin mo po't pagalingin ang pinasapitan mo ng iba't ibang mga karamdaman. Ama naming Diyos, lalo na nga po ang patuloy ng tumatanda sa amin, ang iyong hamak na lingkod, ang aking kabiyak, si kapatid na Prospero, si Glenda, si kapatid na Concepcion Tenedero, si Floro, si Robert at Mercedita, si Olivia at si kapatid na Mirna, si Expectacion at si kapatid na Rogelio Gonzales. Mahabag kang dagdagan mo pa sana kami ng maraming araw, ng maraming mga taon, upang kami po, Panginoon, lubos na makapaglingkod sa iyo ng buong puso, ng buong pag-iisip at ng aming buong buhay. Ama, ang aming mga tahanan, mga halamanan at mga hayupan,
Sa mga kamay mo po'y ipinagtatagubili namin, na naway iyo rin namang basbasan at mailayo sa mga sunog, sa mga lindol, malalakas na ulan, mga baha at mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan sa mga digmaan, lalo na nga po sa napakaraming mga tao sa buong sanglibutan na naglipa ng may madidilim na puso at mga kalooban. Ama, ang lahat ng ito, ikaw ang nagturo sa amin. Sa sanglibutan, marami kaming kapanganiban at kapighatian. Lalakasan namin ang aming mga loob. Ibibigay namin sa iyong kamay ang lahat ng mga bagay at anuman ang aming hihilingin sa pangalan mong Kristo Jesus. Ito po ang iyong diringgin sa langit. Ito po ang iyong gagawin sa amin, ipapatnubay magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Napakagaganda po ng mga aralin na ipinaririnig sa atin ng Diyos tuwing araw ng linggo, gayon din po tuwing araw at gabi ng Huwebes. Ating ipagpasalamat sa Panginoong Jesucristo na Kanyang ipinaabot sa atin ang mga bagay na ito habang tayo po malalakas pa ang pandinig, malakas pa ang katawan, binubuhay pa niya. Sa umagang ito, ihandanan ninyo ang inyong puso, ang inyong mga kaluluwa at mga pakikinig at mga banal ninyong kasulatan. Ibibigay ko po sa inyo ang unang magsasalita, si kapatid na Prospero Gonzales. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoon, ay bumabati po ang inyong hamak na lingkod ng isang banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Muli po ang ating pasasalamat sapagkat pagkatapos muli ng isang linggo ay muli tayong pinagsama-sama ng ating dakilang Diyos sa ganitong mga pagkakatipon upang sa atin na Kanyang mga piniling lingkod ay muli nating maipakita naman sa Kanya, maibalik ang tuwirang sangganap na pagpapasalamat sapagkat sa ating lahat na mga magkakapatid at sa ating mga kaibigang patuloy na nakikinig, batid ninyo ang pangkasalukuyang nangyayari ngayon sa buong sanlibutan. Yan po sa tinatawag na Middle East. Pagkatapos po ng 2 o 3 araw na sinasabing pagtigil ng kanilang paglalaban nitong mga Palestino at ng bansang Israel, muli pong sumiklab ang madudugong patayan sa kanilang mga bansa. At hindi po lamang gayon. Kung inyong natatandaan at batid ninyong kayo mismo ay sasang-ayon sa inyong abang lingkod, sa napakaraming nakasulat sa banal na kasulatan na dito'y pinagpauna ng ating dakilang lumikha na sinasaad na sa mga huling araw makakarinig tayo ng mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Tunay po dyan sa bansang Syria, yan po sa tinatawag na Afghanistan, dito po sa iba't ibang dako ng Asia, at maging dito po sa ating bansang Pilipinas, kailan po lamang isang nananahimik na maliit na barangay dyan sa Sulu ang pinasok ng tinatawag na mga terorista at sinasabing pumatay ng mahigit sa 20 katao. At maging dito po sa bansang Amerika ay patuloy pa rin ang mga nakahihindig na mga pangyayari na dito'y patuloy ang walang patumanggang patayan, ang walang kabuluhan nang dahil lamang sa tinatawag na pansariling ninanais na makamit ng masasamang mga tao. Dahil po rito'y ano po ba ang nasasaad sa banal na kasulatan? Ang sabi po sa aklat ng Mateo sa Kapitulo 24-22, pakinggan po ninyo,
mga minamahal naming mga kaibigan, ang sabi po doon, malibang paikliin ng ating Diyos ang mga araw, tunay, walang kaluluwang maliligtas. Hindi po ba ninyo napapansin na hindi na tayo naiinip sa paglakad ng panahon po ngayon? Parang kahapon po lamang kami ay naririto, nagpapasalamat, umaawit, pumupurit, dumadakila, sumasamba sa dakilang lumikha. At tunay, hindi po tayo naiinip sapagkat madalas mismo napakaraming taong nagsasabing tunay na napakaikli na ng ating mga kapanahunan. Amen. Kaya naman sa mga umaga pong ito, ano po ba naman ang minarapat ng Diyos, mga kapatid at aming mga kaibigan, upang muli nating tanggapin at lubusang iyakapin ang katotohanan ito na siyang nararapat nating pag-aralang mabuti at lubusang isaisip at pagkakaroon ng lubusang pagkaunawa ay itatak sa ating mga puso at lakarang matibay sapagkat ito ang lubusang ninanasa ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Alam po ninyo, kanina pagbaba po namin sa downtown ng Los Angeles papunta po rito sa ating bahay dalanginan, meron po kaming nakitang isang batang lalaking nakahiga sa semento. Batang-bata pa po. I can readily speculate that that guy, that young man, was no longer than 25 years old. Wala po siyang sapatos. Dadapot mahusay po naman ang kanyang pananamit. Dadapot himbing na natutulog doon po sa tabi ng kalsada. Dahil po rito naalala ko ang katuparan mismo ng ating pag-aaralan po ngayong umagang ito. Ano nga po ba ang minarapat ng Diyos na ating lubusang pakaisipin at namnamin at tuluyang tanggapin ang mga katotohanan ito na tuwirang iniutos at tuwirang ipinagkakalob ng Diyos sa mga umagang ito sa bawat isa sa atin. Buksan po ninyo ang inyong mga aklat at sa aklat po ng Lucas sa kapitulo 15 at ang bersikulo po ay 32. Ganito po ang ating mababasa. Lucas 15:32. Dadapot karapat dapat mga katuwa at mga saya tayo, sapagkat patay ang kapatid mong ito at muling nabuhay at nawala at nasumpungan. Kaya nga po nung kami naglalakad kaninang mag-asawa dito po sa tinatawag na Avenida Rizal ng Los Angeles. Ito po yung Broadway and 5th Street. Alam po ninyo, agad na isaisip ko itong paksang ito na ating pag-aaralan po ngayon. Ang tanong po naman natin, saan po ba natin mababasa itong talatang ito at kanino po ba ito nauukol at ano nga po ba ang lubusang buod o kahulugan kung bakit nasulat itong paksang ito o itong mga salitang ito? Pakinggan po ninyo sa aklat ng Lucas din sa bandang ibaba po sa 15 at ang bersikulo ay 3. Ganito po ang nasa saad. Mismo po ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang nangangaral po at nagpapahayag ng mga ganito. At sinalita niya sa kanila ang talinghagang ito. Ito po ay talinghaga ng ating Panginoong Jesucristo na sinasabi sa 4, aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon, ay hindi iiwan ang 99 na sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masumpungan. Amen.
Ito pong talinghagang ito ito po yung maaaring madalas sa inyo nang naririnig kung kayo ay nagbabasa ng Biblia o nauunawaan na rin po ninyo o sa inyong pakikinig sa inyong mga mangangaral. Ito po yung tungkol sa the prodigal son o sa isang alibughang anak. Ituloy po natin ang pagbabasa sa buhay ng taong ito na nawawala ayon sa ating Panginoong Hesukristo. At dito po sa Lucas 15:11, at sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sa 12, at sinabi sa kaniyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. At binahagi niya sa kanila ang kaniyang pagkabuhay. Mabait itong kaniyang ama. Itong bunsong anak, sa 2 anak ng kaniyang ama, siya mismo ang humingi ng parte na mismo ng kayamanan ng kaniyang magulang. Siya mismo ang nagnais kaagad na makamtan ang lahat ng tinatawag na maaaring magamit niya at lubusang maranasan niya. Bahagi niya. Ang bahagi ng mga kayamanang natipon ng kanyang ama. At dahil po rito'y ano ba naman ang sumunod na mga naganap nang maibigay na ng ama sa kanyang 2 anak ang kanilang bahagi o ang kanilang mga pamana. Ito po ay yung tinatawag natin ngayon yung inheritance, ay habang nabubuhay ang kanilang mga magulang ay binahagi na ng hindi na magkagulo, hindi na mag-away-away. Sa 15:13 din po ng aklat ng Lucas, pakinggan po ninyo kung ano ang nangyari dito sa bunsong anak. At hindi nakaraan ng maraming araw, ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kaniya at naglakbay sa isang malayong lupain at dooy inaksaya ang kaniyang kabuhayan sa paluging pamumuhay. Ano po ang ating nabasa? Sinasabi po sa talinghagang ito, ang sabi po mismo ng makamtana ng bunsong anak, tuwirang ang anak na ito ay nagliwaliw na. Puspos na po siya ng kalayawan. Tuwirang nagpakaligaya na po siya sa kanyang sarili. Nalimutan na po niya ang kanyang ama at ang kanyang kapatid, maging ang kanyang sariling tahanan. Tandaan po ninyo, maging ang kanyang sariling tahanan na kanyang pinanggalingan. Amen. Ano ang kanyang naging tuwirang kaugalian? Nang makamkam na niya at namuhay siya sa kanyang sariling kaparaanan, sa pamamagitan ng paglustay, sa pamamagitan ng pansariling pagliliwaliw, sa pamamagitan ng lubusang pagkalimot na sa mga tuwirang kanyang iniwanang ama at ng kanyang mga kapatid at ng lahat na ng kanyang mga minamahal sa buhay. Pakinggan ninyo kung ano ang nasa din sa banal na kasulatan, kung ano sadya ang kinasapitan nitong batang ito, nitong bunsong batang ito. Pakinggan ninyo sa aklat po ng awit ni Haring David. Sa 49 po, at ang bersikulo ay 6, ganito po ang ating mababasa. Silang nagsisitiwala sa kanilang kayamanan. Nagtiwala po sa kanyang sariling kayamanan. Amen. Nang ang bunsong anak na ito ay tuwirang nangapit, tuwirang niyakap ang kanyang pagiging mayaman at sa kanyang sariling uri ng pamumuhay ay nilustay sa pamamagitan ng mga pagliliwaliw at walang kapararakang paggastos ng kanyang mga kayamanan. Ano po ang nasasaad sa banal na kasulatan? Silang nagsisitiwala sa kanilang mga kayamanan
at nangaghambog sa karamihan ng kanilang mga kayamanan. Ayun, naging hambog pa. Kapag ang isang tao ay naging hambog, alam na natin kung ano ang kanyang kinauwian. Hindi na siya nakakakilala ng katwiran. Nalilimutan na niya ang mga kabanalan, ang mga katwiran, ang mga paalaala, ang tuwirang iniaral sa kanya ng kanyang sariling ama at ng kanyang mga minamahal sa buhay. Kaya naman, ano nga po ang nasasaad pa rin sa banal na kasulatan? Sa ating mga magkakapatid, lalong-lalo na po, tayo napuspos ng kayamanan sa katwiran, sa katotohanan, at sa tuwirang kadakilaan ng Diyos ng pagmamahal niya sa atin, sa pag-iingat niya at sa tuwirang kanyang pagkukupkup sa ating mga magkakapatid. Pakinggan ninyo ang nasasaad kay Propeta Jeremias sa aklat po ng 9 at ang bersikulo ay 23. Ganito po ang nasasaad. Propeta Jeremias 23. Ganito ang sabi ng Panginoon: huwag mapuri ang pantas sa kanyang karunungan, o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag mapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Dahil, mga kapatid, baka meron pa rin tayong kaugalian. Tandaan natin, tayo na sa anumang kaparaanan, lahat ay sinasampalatayanan natin at batid nating lahat ng mga kabagabagan at suliranin. Lahat ng mga nangyayari sa ating buhay ay inilalagak natin sa kamay ng ating Panginoon at tunay. Ang wika ng ating Panginoon, kailanman ay hindi tayo pinababayaan at ito naman ang patuloy nating nararanasan at nadarama at lubos nating sinasampalatayanan. Baka naman, kung mayroon ng tuwirang kagalakan tayo sa mga bagay ng sanlibutan, baka naman tayo, kung tayo ay nananagana, ang nangyayari sa atin, nagkakaroon tayo ng kataasan ng ating mga pag-iisip, o nagkakaroon tayo ng mga kahambugan, katulad ng nangyari sa alibukang anak na ito, na hindi niya tuwirang inalala ang kabutihan, hindi niya tuwirang niyakap, iningatan, yaong dakilang pagpapalang ipinagkaloob sa kanya ng dakilang lumikha. Bakit? Bakit masasabi natin dakilang lumikha ang tuwirang nagkaloob sa kanya ng kanyang mga tinatangkilik na ipinagkaloob naman sa kanya ng kanyang literal na ama sa laman? Bakit ating masasabing ito ay kaloob ng Diyos? Pakinggan pa rin po ninyo sa pagpapatuloy dito rin po sa aklat ng Jeremias 9 at ang bersikulo po naman ay 24. Ganito po ang ating mababasa: kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati, yung sumasampalataya, yung kumikilala sa Diyos, yung naniniwala sa Diyos, na ano? Kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati, na kaniyang nauunawa at kaniyang nakikilala ako, na ako ang Panginoon. Uunahin mo, aalalahanin mo, titiyakin mo sa bawat sandali ng iyong buhay, mayroong isang Diyos na nararapat mong kilalanin, sampalatayanin, unawain, at lubusang paglingkuran, sapagkat anong sabi ng Panginoon sa pagpapatuloy na kaniyang nauunawa at kaniyang nakikilala ko na ako ang Panginoon na ano? Na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob. Lahat ng nangyayari sa buhay ng isang tao, lahat ng mga kaganapan, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng mga bagay na ito. Ano sabi po? Na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran,
sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Iyon ang mahirap. Lalo na po sa hindi mananampalataya. Marami ang nagtitiwala sa kanilang mga karunungan, sa kanilang mga kapangyarihan. Marami ang lubusang yumayakap sa kanilang pagiging estado ng kanilang mga buhay. Nalilimutan nila itong sinalita at tuwirang hinahanap ng Diyos na nararapat na maging kaugalian at maging pananampalataya ng bawat mga tao. Na ano? Ang sabi ng ating Panginoon na ako, ang Panginoon, ang nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob. Lahat ng mga bagay. Ano man ang mangyari, Diyos ang nagsasagawa. Bakit? Sapagkat ang wika niya, sa gayong kaparaanan, ako ay nalulugod. Dahil po rito'y, ano po naman din sa ating Panginoong Jesucristo, na gumawa at nagturo ng talinghagang ito, ang tiyak namang magaganap sa isang tulad ng alibughang anak, na inaksaya o winaldas ang kanyang mana, ang kanyang kabuhayan, ang kanyang lubusang pananampalataya o pagkakilala sa tiwaling mga kaparaanan. Sapagkat natural nang siya ay magwaldas ng kanyang kayamanan, katulad ng pangkasalukuyang nangyayari ngayon, batbat ng napakaraming tukso ang sanlibutan. Madalas po, at ito, sasang-ayon kayo sa akin, alam po ninyo, sa banal na kasulatan, mayroon pong nasa saad. Ang sabi po doon, wag na wag mong kukudlitan ang iyong, ano tawag dito, skin? Ano? Balat. Wag na wag mong kukudlitan ang iyong balat. O guguhitan man lamang. O guguhitan man lamang. Deuteronomy. Yan po ay nasa aklat ng Deuteronomio. Alam po ninyo kanina, habang patawid po kami, dito rin po sa downtown ng Los Angeles, isang babae po may kalakaladkad na aso, na ang edad ay hindi ako magkakamali ay halos mahigit na 50 going to perhaps 50 to 55 or 60 or whatsoever. But the thing that matters is that she was insured. She is an American. And she was so white and still well-kept and well-groomed. And actually, she still has that beauty. That's why my attention was even caught by her. So, you know, one thing that I noticed, and this has been an ordinary thing, everyday life that we encounter, the moment we are out of the street, lahat sa lumang mga kaparaanan, lahat ito ay nakikita nating pangkaraniwang nangyayari sa napakaraming mga tao. Alam po ninyo, akala ko yung kanyang damit ay technicolor. Kala mo batik. Yun po pala, tagtag ng tato mula po sa paa hanggang sa kanyang mga braso at sa kanyang mga kamay. Ang mga igurot. Isipin ninyo, isang napakagandang kutis tayo na mga Pilipino. Hinanasa nating maging maputi. Alam ko, maraming gumagastos ng malalaking halaga para pumuti lamang, para kuminis ang kanilang mga balat. Dadapwat, marami rin namang sa ating mga kababayan ko, intindihin ninyo, walang nagtuturo ito sa inyong mga mangangaral. Na ayaw po ng Diyos na maglagay ng tato o pakialaman ang ating mga balat sapagkat yan ay kaloob ng ating dakilang lumikha. Amen. Kaya kinis-kinis, kaya ganda-ganda ng maputi. Sa isang bus po na aming sinasakyan, tandaan po ninyo, kung ang nakasakay po doon ay mga 30 o 20, malamang po, hindi lamang 5, maaaring mas marami pa, na babae, malalaki, pinagmamalaki pa, lalo na po ngayon, summer po dito,
Mga nakashort po, lalaki, mga babae po, halos panty ng suot eh. Kita na ho ninyo yung tagiliran ng kanilang, alam na ninyo. Pero, akala namin nakadamit, yung pala'y puro tato. Oh, ang sabi ng ang Panginoong Hesukristo, hindi ito ang aking hinahangad sa aking bayan. Dahil nga po, ang nangyari at ang ninanasa ng ating Panginoong Hesukristo na mangyayari na gumawa at nagturo ng talinghagang ito dito sa bunsong nagkaroon ng mana na winaldas lamang niya sa masamang kaparaanan. Basa dito rin po sa aklat ng Lucas 15:14, ganito po ang ating maririnig. At nang magugol na niyang lahat ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing yaon. At siya'y nagpasimulang mga ilangan. At pumaroon at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing yaon. At sinugo niya sa kaniya, at itong pinakisamahan nitong alibugang anak na ito, siya naman ay kanyang inutusan o sinugo niya sa kanyang bukirino, sa kanyang parang. Ginawang tagapag-alaga. Ginawang tagapag-alaga. Kanyang mga baboy. Upang magpakain ng mga baboy. At ibig sana niyang mabusog dahil nagugutom na ho siya. Wala na siyang makain, wala na siyang pera, talagang hirap na. Ang kanyang tiyan ay talagang gutom na. Na ano po, ibig niyang magkaroon na mismo ng laman ng kanyang tiyan kahit na ipinakakain sa baboy, dadapwat. Wala man lamang anumang tao na magbigay sa kanya o tumulong sa kanya. Dito po, nang maubos na pong lahat ang kanyang kabuhayan, pati na ang bayang kanyang kinaroroonan ay pinasapitan na ng Diyos ng kagutom. Kaya naman, sa banal na kasulatan din po, mismo sa aklat ng Ezekiel, walang sino mang tao na na makapagliligtas sa isang taong nawawala o sa isang taong lumilihis sa lakad ng ating Panginoon. Ano po ang nasa sa aklat po ng Ezekiel? Hindi siya maililigtas ng sinumang tao sa kanyang sinapit na pagdarahop at sa kanyang sinapit na mga kapighatian. Wala pong tao. Kahit na po sinong nunong Noe, kahit na po sinong mga propeta, sila Daniel at si Job. Yun po ang nasa sa aklat ng Ezekiel. Ano pa po baga naman, ayon din po sa napakabanal na paksang ito? Ang sa wakas ay nasa isaisip at puso ng alibughang anak sa ating paksa. Dito po naman, tignan ninyo, ang tuwirang mapapasaisip ng isang taong nawalay, nawaglit, tuwirang tumalikod sa kanyang sariling pinanggalingan, sa kanyang mga minamahal sa buhay. Ano naman ang patuloy at salamat na pumasok pa sa kanyang kaisipan? 15:17, aklat din po ng Lucas. Dadapwat nang siya ay makapag-isip, ay sinabi niya, ilang mga lilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain. At ako'y narito't namamatay ng gutom. Sa 18, magtitindig ako at paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa lahat at sa iyong paningin. Nagkaisip din po sana mga kapatid. Nagkaisip. Hindi ko po tinutuliksa ang ating mga pananampalataya, maging sa ating mga kaibigan. Sana po ay lubusan ninyong mapag-unawa. Sapagkat sa dami nga po at sa tuwirang napakaraming mga umiinis sa atin sa buhay na ito. Yung po nakalagay sa Biblia, yung mga umiinis sa atin. Alam po ba ninyo yung salitang umiinis sa buhay natin ito, sa mga lingkod ng Diyos? Yung pong mga bagay na humahatak sa atin sa paggawa ng hindi nararapat sa mata ng Diyos. Yung pong napakaraming mga
kahalaya, napakaraming tukso, napakaraming mga kapanganiban, napakaraming mga pagnanasa natin. Kaya ngayon nga po, nakita ninyo, dito po sa Amerika, kagabi lamang ay merong ipinalabas Isang mag-asawa na merong isang yate. At pagkaraan na magamit nilang kanilang yate ng mga ilang taon, ay ipinagbibili nilang kanilang yate. Sa maikling pagsasalaysay, nagpasaad sila na nagbibili sila ng kanilang sariling yate. Mag-asawa po ito. Matanda na rin, past 50 years. Alam po ninyo, isang bata, mga edad 25 anyos lamang ang nakipag-usap sa kanya. At sa kagandahang kalooban itong mag-asawang ito ay pumayag na i-treat na ano tawag dito, dalhin muna sa dagat. I-test run. I-test run yung kanyang yate. Ang mahirap naman, itong bibili na batang ito, nagsama ng dalawang malalaking lalaki, ang isa'y itim at ang isa'y puti, na ito pala yung mga ex-convict. Katapos po noon, napagkat dito po sa Amerika, sa Long Beach po ito nangyari. Nang bumalik po ang yating yaon, wala na yung dalawang mag-asawa. Nang mahuli, diretsahan, sinabi nitong batang 25 anyos na ito, pinatay ko sila, binatapon ko ang kanilang mga katawan sa napakalayong Pacific Ocean. Kaya hanggang ngayon hindi na nakita. Ano ang ibig sabihin? Ito ang mga umiinis, yung mga pagnanasa, yung mga pagkasabit sa mga bagay na hindi nararapat na ating makamtan sa mabuting kaparaanan, pumapasok sa atin. Yung tinatawag na tukso, yaon ang nasasaad sa banal na kasulatang umiinis sa bawat isa sa atin. Kaya naman, sa pagsisisi nitong alibughang anak na ito, salamat, nagkaroon siya ng lubusang pagkaunawa. Kaya naman sa 15-19 sa pagpapatuloy, pakinggan pa rin po ninyo ang ating mababasa. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo, ang wika po niya. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. Nang ito po ay makita na ng kanyang ama. Sinambitla po niya ito sa kanyang sariling magulang. At siya ito wirang nagpakababa. At ang sabi na po lamang niya, gawin mo na lamang po akong isang kasakasama o isang alilang upahan. Dahil dito mga kapatid, sa ating mga nakikinig, unawain po natin, ilagay natin sa ating mga puso ang mga katimtiman ng mga pagsisisi ng bunsong anak na ito. At itanong po natin sa ating mga sarili, kung tayo po baga ay mga alibughang anak din naman sa ating mga buhay, lalong-lalo na po sa paglilingkod sa Diyos. Alam po ninyo, tayo'y tao. Totoo, tao po tayo at tayo ay nakagagawa, nakapag-iisip ng hindi nararapat. Dadapat isa po ang nasasaad sa banal na kasulatan. Payagan ninyong basahin ko sa inyo ang wika ni Apostol Pablo sa kanyang pangangaral sa mga kapatiran natin noon na nasa Roma. Sa Kapitulo 2 po at ang versikulo ay 4, ganito po ang ating mababasa. Roma 2 at ang versikulo ay 4. Oh, hinahamak mo ang mga kayamanan ng kaniyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Amen. Kapag tayo po dito sa ating nabasa at totoo po naman sa pangangaral ni Apostol Pablo na ito naman ay tuwirang salita rin naman ng Diyos. Ang wika po ng banal na kasulatan, alalahanin natin yaong mga kabutihang ginawa ng Diyos. Huwag nating hamakin yaon.
tandaan natin na yung kabutihan ng Diyos na nalasap natin noong tayo ay hindi nagiging alibughang anak. Yaon pa rin ang naalala natin, yaon pa rin ang patuloy na umaakay sa atin upang tayo ay muling magbalik sa espiritual na buhay na pagkakilala sa Kanya sa pagsisisi. Kaya tayo po na hindi tuwirang nagbibigay pahalaga sa mga ganitong pagkakatipon, sa mga pananalangin. Muli aking inuulit, marami sa atin gigising ng pagkatulog, bangon na, hindi man lamang na nagsumasambit lang ng Panginoon, salamat po't buhay pa po ako, salamat po sa iyo. Wala, tayo na yun. Pagkatapos pupunta sa kusina, kukuha ng pagkain, kain, hindi naman kain, lamon na rin. Hindi man lamang nagpapasalamat, simpleng-simpleng sinalita ng ating banal na kasulatan sa lahat ng bagay. Magpasalamat tayo sa Diyos. Tandaan ninyo itong sinalitang ito. Muli, anong sabi po ni Apostol Pablo? Hindi mo ba nalalaman? Huwag mong, ang wika po ni Apostol Pablo dito sa kanyang 2:4, o hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan. Huwag mong hamakin. Hinahamak mo. Nang ikaw nasa kapanganiban, di ba nung nagkaroon ng barilan doon sa nilalakaran mo, sinambit lang mo, Panginoon ko, Diyos ko po, ligtas mo po ako. Panginoon ko po, nang ikaw nga ay maligtas doon pagkatapos noon hindi mo na inalintana yung kabutihang yaw ng ating dakilang lumikha. Kaya ang wika ni Apostol Pablo, hinahamak mo ang kabutihan ng Diyos. Kaya naman, pakatanda natin, huwag nating kalilimutan yung kabutihan ng Diyos na yon. Yaon ang magdadala sa atin sa patuloy na matibay na pagkakatiwala, pananampalataya sa ating dakilang lumikha. Bakit? Pakinggan ninyo kung ano ang iginanti. Ano ang nangyari sa alibughang anak na ito nang siya ay muling magbalik sa kanyang mga minamahal sa buhay, sa kanyang ama na nagsisisi. 15:20 sa aklat din po ng Lucas. At siya ay nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Dadapat samantalang nasa malayo pa siya ay natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habag. Tignan ninyo, nagdalang habag na kagad yung kanyang ama nang makita siya. At tumakbo. At niyakap siya sa leeg. At siya'y hinagkan. 21. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako dapat na tawaging anak mo. 22. Dadapat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa. 23. At kunin ninyo ang pinatabang guya at inyong patayin at tayo'y magsikain at mga katuwa. Amen. Dito po, napakaliwanag. Tayo man sa kapanahon ng ito, na puspos ng mga kabagabagan, puspos ng kahirapan, puspos ng napakaraming mga katatakutan at mga pangyayaring nakahihindi, namamasid ng ating mga mata, at madalas tayo ay naapektuhan, at madalas hindi natin maialis. Pati tayo nga po ay nagilihis doon sa hinahanap ng Diyos na tuwiran nating tapat at dalisay na pananampalataya sa Kanya. Baka tanda natin, mulit-muli tayong bumalik, mulit-muli tayong magsisi. Meron tayong isang Ama, meron tayong isang Diyos na muli nakalahad ang Kanyang mga kamay at tuwirang katulad ng nasasabi sa banal na kasulatan, sa isang makasalanang nagbabalik, libong anghel ang doon ay nangag-aawitan at nangagkakatuwa. Dahil dito, mga kapatid,
Ang atin po namang maitatanong, ano po ayon din sa talinghagang ito ng Panginoong Hesukristo, ang mga tunay na kalagayan ng mga tulad sa mga alibughang anak? Ano sadya ang ayon sa ating Panginoong Hesukristo ang kalagayan? At sino ang mga taong ito? Ito po ang siyang ipagpapatuloy na gagampanan sa pamagitan po ni kapatid na Junior Gonzales. Salamat po sa ating Panginoong Hesukristo, una po sa lahat, sa pagbibigay ng lakas ng katawan, tibay ng pananampalataya, at lakas ng damdamin upang maipahayag ang banal na aralin na nais ng Diyos na kung baga maaari ay maipahayag sa lahat ng tao sa balat ng sanglibutan. San Lucas po 15:32, datapwat karapat dapat mangagkatuwa, mangagkasaya tayo, sapagkat patay ang kapatid mong ito at muling nabuhay, at nawala at nasumpungan. Ito po'y bahagi ng talinghaga ng Panginoong Hesukristo na kanyang sinalita nang siya po ay magkatawan tao. Nakalulungkot nga lamang po na sabihin, napakarami po sa buong mundo ang tinatawag, na binabasa, itinuturo ang mga talinghaga ng Panginoon na tulad po ng talinghaga na napakinggan natin ng alibughang anak. Malimit po, ito'y ginagawa pa sa mga entablado. Sinasama sa tinatawag na palabas, sa mga pelikula, sa mga tinatawag na moro-moro, entablado ng mga tao. Ngunit hindi po naituturo ang tunay na pakahulugan na katulad po ng ipinaliwanag ng sa atin ay unang nagsalita. Ito po ay parabola, parable. Nang tayo po nag-aaral pa sa paaralan, magmula po sa elementarya at high school, itinuturo sa atin kung ano ang parabola. Ang parabola ay kalipunan ng mga salita na nagpapahayag ng kasaysayan ng buhay ng tao o ng isang tao na mayroong tinatawag na aral. Mayroon ikang mayaman, may 2 anak na lalaki, ang panganay at ang bunso. Sinabi ng bunso, Ama, bahaginin mo na sa aming 2 ang iyong kabuhayan. Buhay pa ang kanilang magulang, itong bata nagkaroon na ng interes sa kayamanan ng kanilang ama. Hatiin mo na sa amin, Ama. Sapagkat Ama, mahal ang kanyang mga anak, binahagi na nga po. Ibinigay ang parte ng bunso. Gayon din po sa panganay. Yung panganay hindi po umalis ng bahay ng kanyang ama. Ang bunso, naglakbay sa malayong lupain. At ang wika ng ating pag-aaral, nabuhay sa kalayawan, nagpakaligaya, nilustay ang kanyang bahagi sa palugi. Yung salitang palungi,
ibig lang sabihin palugi. Palugi o patapon na pamamaraan. Mga magulang at mga kapatid, ito po ay nagbibigay ng aral sa lahat ng mga tao na meron pong pananampalataya sa Diyos. Ito po ay mayroong spiritual na aral, lalo na nga sa tinatawag na nagsasabing sila ay mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, mga alipin ng ating Panginoong Jesucristo. Sa loob po ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, itinuro sa atin Efeso 2:10. Tayo po ay kanyang gawa. Ang gumawa sa atin yung Ama. Yun po ang pinakaama sa talinghaga ng mga hasik. Binigyan tayo ng buhay. Ginawa tayo sa kanyang larawan. Ang Diyos walang larawan. Espiritu. Walang laman, walang buto. Larawan ng Diyos. Ang larawan ng Diyos bilang isang Diyos na pag-ibig. Binahaginan tayo ng pag-ibig. Ang Diyos ay katarungan, binahaginan tayo ng katarungan, kaya tayo makatwiran. Most rational creations of God. Wika nga, makatarungan sa lahat ng nilalang ng Diyos. Alam natin ang masama, alam natin ang mabuti. Ang Diyos, mga kapatid at mga magulang, ay kapangyarihan. Makapangyarihan sa lahat. Binahaginan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa lupa, tayo ang tinatawag na Diyos ng lahat ng mga nilalang na mababa sa atin. Tayo ang Diyos ng mga hayop. Tayo ang Diyos ng mga halaman. Ang tao ang Diyos ng mga isda sa dagat. Kaya tayo may kapangyarihan sa kanila. Yan ang ibinahagi sa atin, mga magulang. At ang Diyos ay karunungan. Kaya tayo ang mga nilalang na marurunong sa buong sanglibutan. Mga tao lang ang marurunong. At tayo, hindi tayo nilalang sa larawan ng unggoy, ng aso, ng kung ano-anong mga hayop. Ako ay anak ng Diyos, nilalang ako ng aking Ama, ako ay nanggaling sa Kanya, ako kalarawan ng Diyos sa karunungan, sa kapangyarihan, sa tinatawag na katarungan, at sa pag-ibig. Kaya tayo marunong umibig. Kung baga sa talinghaga ng mga hasik, nang tayo lalangin ng Diyos, binahagi na sa atin. Binigyan tayo ng buhay. Mga kapatid at mga magulang, datapwa, napakalungkot na aminin, sa Efeso 2:10, tayo'y kanyang gawa. Nilalang tayo sa kanyang larawan para kay Kristo, para lumakad sa lahat ng mabubuting gawa na inihanda ng Diyos nung una pa. Ang halos lahat ng mga tao hindi po lumalakad saan? Sa mabubuting gawa. Napakarami pong mga tao. Ang wika sa Kawikaan 14:12, lumalakad sa kanilang sariling daan. May daang tila matuwid sa tao, ang dulo noon ay kamatayan. Ganyan po ang nangyari sa tinatawag na alibughang anak. Sinamantala niya ang kanyang bahagi, yung kanyang buhay, yung kanyang pagiging tao. Sinarili niya nang siya'y umalis sa kanyang magulang. Malakias 3:7, panahon ba ng inyong magulang lumayo na kayo sa akin? Ito po ang katotohanan sa talinghaga ng prodigal son, ng alibughang anak. Ang maraming mga tao lumayo sa Diyos, sinarili ang kanilang kalooban. Tinanga yung kanilang kalakasan, yung kanilang pag-iisip, yung kanilang kamuangan, at kinalimutan ang Ama. Lumayo sa Diyos. At gaya ng talinghaga, mga kapatid ng alibughang anak,
nang mawaldas na, nang maubos na ang kanyang tinatawag na kabuhayan. Tulad halimbawa ng isang tao na hindi naglilingkod sa Diyos, sinunod yung kanyang sarili, naglingkod sa kanyang sariling Diyos-Diyosan. Mga kapatid, gaya ng sinasabi ng Biblia, ang pag-ibig sa salapi, unang Timoteo 6:10, ugat ng lahat ng katampalasanan, nang maubos na, wala nang salapi, napalayo na sa Diyos, nakaranas na ng gutom, nakaranas na ng karamdaman, ng paghihirap at ng pagdurusa, wala nang tumanggap sa kanya, wala na siyang kwarta, sa kanyang pangingibang bayan, nakiusap sa may-ari ng tinatawag na babuyan, kahit na gawin mo akong tagapagpakain ng baboy para makakain lamang ako. Mga magulang, isipin ninyo, isang anak ng isang mayamang ama, anak ng Diyos sa espiritual na pangangaral, anak ng Diyos na may-ari ng lahat ng bagay, naghirap, walang makain, naging pulubi, nakisama sa babuyan, hindi niya makain yung ipa, hindi matanggap ng kanyang tiyan, at naalala niya, alin, ang panunumbalik sa kanyang ama. Ganyan po tayong mga tao, mga magulang at mga kapatid. Hindi kasi itinuturo ng inyong mga relihiyon ang ibig sabihin ng alibughang anak. Tayo ang alibughang anak. Nang sumamba tayo sa mga birhen, nang sumamba tayo sa mga larawan, nang purihin natin ang mga obispong tao, nagpaalila tayo sa tinatawag na mga taong mga bulaang mga Kristo at mga bulaang relihiyon at mga mangangaral, nilustahin natin, alin, ang tinatawag na kayamanang ibinigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ang isang magandang parte sa alibughang anak, na ito ang ibig ng Diyos na makita sa ating lahat, nang maramdaman niya ang gutom, nang makita niya ang kanyang kahubaran, ang kanyang pagiging tinatawag na kahabag-habag, naalaala niya ang kanyang ama. Sa bahay ng aking ama may mga alila kami. Hindi ako nagpapakain ng baboy. Ang daming alila ng tatay ko. Mga magulang at mga kapatid, na kung liliwanagin lamang nang ako'y naroon sa bahay ng Diyos, nang kasama ko pa ang Panginoon Diyos na lumangang at may-ari sa akin, mga magulang, wala akong tinatawag na pangangailangan. Na katulad ng sinabi ng Panginoong Jesucristo, hanapin muna ninyo ang kaharian ng langit. At kung kayo'y naroon na sa kaharian ng langit, na walang iba ang wika ni Apostol Pedro, unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 9 hanggang 10, kayo'y isang lahing hirang, isang bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ibibigay na lamang sa inyo ang inyong kakainin, ang inyong iinumin, idaragdag na lamang sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Naalaala ko ang bahay ng aking ama. Sinabi ng alibughang anak, babalik ako. Na kung liliwanagin sa espiritual na pagpapaliwanag, babalik ako sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Doon hindi ako gugutumin. Doon hindi ako mangangailangan ng anuman. Ang wika ng lalaking si Propeta David, mga magulang, ang Panginoon, ang aking pastor, hindi ako mangangailangan. Aklat ng mga awit, Kapitulo 23, versikulo 1 hanggang 6. Kaya napakalaking bagay po ang araling ito. Ang Ama, ang Panginoon Diyos, ang bahay na tinutukoy ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang mga anak ng Diyos kailangan naroon sa bahay ng Diyos kapag siya'y umalis ng iglesia ng Diyos, kapag siya ay lumakad sa kanyang sariling daan. Patutunguhan niya siguradong-sigurado impyerno o kamatayan. Mga kapatid, datapot ang magandang aral dito. Ang anak na ito nakaalaala sa kanyang ama. Babalik ako sa aking ama.
Sa bahay ng tatay ko, wala akong kakailanganin, hindi ako magtatrabaho. Wala akong gagawin. Ang lahat, inumin, damit, pagkain, ibinibigay sa akin ng aking ama. Tayo ba pinabayaan ng Diyos na maging hubad? Tayo ba'y pinabayaang magutom? Tayo ba'y pinabayaang magpalimos tayo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Ako'y naging bata at ngayon matanda ang wika ng propetang si David. Gayunman, wala akong nakita na anak ng Diyos na pinabayaan at maging ang kanyang mga anak na nagpalimos ng tinapay. Wala. Lahat tayo mga alibughang anak nung araw, mga kapatid. Dadapot nang tayo makaalaala nang bumalik tayo at nagsisi ng ating mga kasalanan at nang tanggapin natin ang mga salita at ang mga palatuntunan ng Diyos at nang tayo nga ay mga bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo'y tinanggap na muli ng ating Ama, walang iba kung hindi ng ating Panginoong Jesucristo. Ang wika ng alibughang anak, tatanggapin pa ba ako ng aking tatay? Tatanggapin pa ba ako ng aking kapatid? Dadapwat ang wika niya, uuwi ako. Pinagsisihan ng alibughang anak ang kanyang pagkakasala. Uuwi ako at kahit na ako'y hindi tanggapin ng tatay ko, karapat dapat ako sa kanyang sumpa sapagkat nagkasala ako sa langit. Nagkasala ako sa aking ama. Dadapwat ng umuwi ng alibughang anak. Mga kapatid at mga magulang, malayo pa. Natanaw na siya ng kanyang ama. Ang nasa isip ng alibughang anak, hindi na ako karapat-dapat sa iyo. Hindi ko inaasahang tatanggapin mo ako. Dadapot sumigaw ang ama. Sumigaw ang ama at nagsabing, anak ko, nabuhay ka. At doon na nga po ang ating paksa. Tinanong ang ama ng kanyang panganay na kapatid, Ama, bakit? Bakit mo tatanggapin ang lumustay ng iyong ipinamana sa kanya? Ang kapatid mong ito ay namatay, dadapwat naririto sa kanyang pagbabalik na buhay ang kapatid mo. Maghanda tayo, kuhanin ninyo ang batang mga guyat, pinakamasarap na mga hayop, magsikain tayo. Lagyan ninyo ng sinsing pulok, bigyan nyo ng balabal, ang aking anak ay nabuhay. Kaya, sinasabing nabuhay na maguli, unang Timoteo 6:10, ang batang ito nagpakabuyo sa kalayawan, ang nagpapakabuyo sa kalayawan sa paningin ng Amang Diyos. Bagaman mga buhay, sila ay mga patay. Dadapwat ng magising ang anak na ito, nang magsisi ng kanyang kasalanan. Naganap sa kanya ang sinasabi ng mga propeta na katulad ni Propeta Isaias sa Kapitulo 1, versikulo 18. Pinakinggan niya ang tinig ng Panginoon, manumbali kayo sa akin, tayo magkatuwiranan. Kayo ay magkusa, 1:18 ng Isaias pamandin at 19. Manumbali kayo, magkatuwiranan tayo, magkaayos tayo. Nagkaayos ang mag-ama, nagsisi ang anak, tinanggap ng ama, sapagkat ang ama, mga kapatid, walang iba kung hindi ang ating Panginoon Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. At sinabi niya, sa anumang paraan ang bumabalik sa akin, sa anumang paraan ang lumalapit sa akin, ay hindi ko itataboy. Yan po ang kasaysayan. At ito po ay tinuturo sa atin ng Diyos sa mga huling araw na ito, na katulad din naman ang sinasabi ng Santong Sulat sa kanya pong Korinto, na ano po ang sinasabi roon, Kapitulo 10, versikulo 11, ang mga bagay na ito'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaala-ala sa atin na mga dinatnyan ng katapusan ng panahon. Amen.
ang talinghaga ng alibughang anak. Ito po ay para sa atin sa huling araw. Ang panunumbalik natin sa Ama, ang paglayo natin sa pagtatampisaw sa kalikuan at kalayawan, mga kapatid, ang kusang loob na pagkilala natin na meron tayong Ama. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Babalikan natin ang Panginoon. Saan? Sa loob ng kanyang bahay, sa Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus. Ito ang iniaral sa atin ng Panginoong Jesucristo sa linggo ng umagang ito. Ito nawa'y pagpala, ibasbas sa atin ng Panginoon, magmula ngayon, magpakaikilaman. Amen. Uli tayong maghahandog sa Panginoon Diyos. Ang isang banal, maiksing awitin, 132 sa ating himno, unang estropa, ikalawa at ikatatlo po lamang. Tatayo tayo. Ang mananalangin na may pagpapasalamat, si kapatid na Rosita. Maghahandog ng abuloy si kapatid na BJ. 132 mga kapatid. Buhay kong kaloob ng Diyos na banal, ang tunay na agiliang bilang, lahat ng bagay sa sanlibutan, buhay walang makabagay. Sa puso ko'y may akong kahit banal, ang buhay ko'y sa Diyos aking ilayan, maging sa tuwa't hapis kamatayan, ang buhay ko'y kanyang tunay. Ako'y walang sa kanya'y maibayan, liban sa pangalan niya'y aking inanyan. Awitan siya sa lahat ng oras, at sambahin buong wagas. Panginoon po naming Diyos, Panginoon namin Diyos, sa iyo pong banal na paanan, Ama, sa iyo pong banal na harapan, sama-sama po naming muling iniluluhod ang aming mga tuhod. siya nga po. Kalaaki po, Panginoon, ang aming pong lubos-lubos, taos sa pusong mga pagpapasalamat. Salamat, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa lahat nga po ng iyong pagpapala, pamamatnubay, na sa isang linggong nagdaan sa aming mga buhay, ay aming natamo na ito po ay nasa aming puso't kaisipan, nakaloob mo po sa bawat isa sa amin. Amen. Kaya naman po, Panginoon, sa umaga nga pong ito, muli mo po nawan tanggapin, Panginoon, ang amin pong sama-samang mga pagpapasalamat. Salamat, Panginoon. Sa lahat nga po ng kaganda ng iyong kalooban, Ama, tanggapin mo pong muli sa iyong kaitaasan
ang laman ng aming mga puso't kaisipan. Amen. Ama naming Diyos, sinasamba ka po namin. Siya nga po. Niluluwalhati namin, Ama, ang iyo pong banal, malinis na pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Katotohanan, Ama naming Diyos, na naririto po sa aming puso't kaisipan, nakikita ng aming mga mata ang nagaganap sa mga huling kapanahunan. Amen. Nagpapasalamat po kami, Ama, na iyo pong niloob na kami nga po, Panginoon, ipagkalooban mo ng munting pagkakaunawa sa mga nagaganap sa kapanahunan itong aming mga kinaroroonan. Amen. Talos namin, Ama naming Diyos, na ang lahat po ng mga nagaganap sa iba't ibang mga bansa, ito po ay naitala sa iyong banal na kasulatan. Ama naming Diyos, gayon din po naman, Ama, ang mga nagaganap sa mga nilikha mo, sa mga ordinaryong tao na nagaganap, Panginoon, sa iba't ibang mga kaparaanan ng mga kaligaligan sa kanilang mga buhay. Amen. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, na ang iyo pong mga salitang ito'y natanim na mainam sa aming mga puso't kaisipan. Siya nga po. Tunay nga po, Ama, na kung kami amay mawawalay sa iyong katotohanan, saan kami, Ama, paroroon. Amen. Ama naming Diyos, maraming salamat po na hanggang sa huling kapanahunan ito'y nadarama ng bawat isa sa amin nang iyong pong pagpapalat pamamatnubay tumatagos hanggang sa lahat ng aming mga mahal sa buhay, Siya nga po. sa lahat ng aming mga kaibigan, mga kapatiran at mga kamag-anakan. Amen. Ama naming Diyos, loobin mo po, Ama, na sa umagang ito ng aming pagkakatipon ay muli mo pong niloob na maipahayag ng iyong mga lingkod ang katotohanan. Ito po naway makarating sa kanilang mga kinaroroonan. Siya nga po. Malaman po nila, Ama't matalastas, na ikaw nga po ang makapangyarihang Diyos na buhay magpakaikailanman. Amen. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, ano po, Ama, ang aming sadyang maigaganti, kundi, Ama, ang sa tuwi-tuwi na ikaw po ay aming mapapurihan. Mapaglingkuran ka namin, Ama, habang kami pinagkakalooban mo po ng buhay at ng aming mga kalakasan. Ama naming Diyos, sa umaga nga rin pong ito, Ama, talastas namin na sa una pa lamang po namin pananalangin, nakarating na po sa iyong kaitaasan ng aming mga samot panalangin. Gayunpaman, Ama naming Diyos, muli naming iniluluhog, amin pong isinasamo sa iyo, Ama naming Diyos, na wag mo po nawa kami, Amang, pababayaan hanggang sa huling kapanahunan itong aming mga kinaroroonan. Nalipos po ng mga kaligaligan sa mga kapaligiran. Amen. Panginoon naming Diyos, wag mo po, Amang, pababayaan, lalo na nga po, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na naruroon sa malalayong mga bayan at ang iba nga po, Panginoon, ay naruroon sa iba't ibang mga bansa. Ama naming Diyos, sa iyo pong makapangyarihang kamay, amin pong sinasampalatayanan na hindi mo po, Ama, sila pababayaan. Amen. Lagi po nilang, Amang, naruroon ang iyo pong makapangyarihang paningin sa bawat dako kung saan naruroon silang mga mahal namin sa buhay, mga kapatiran na malalayo nga po sa kanila rin pong mga mahal sa buhay. Amen. Panginoon po naming Diyos, sa umaga pong ito, Ama, muli naming isinasamo, idinadalangin ang mga lingkod mo pong sa tuwi-tuwi na ay pong kinakasangkapan sa mga ganitong pagkakataon. Sila po, Panginoon, na mga lingkod mong nagnanasang maipahatid ang katotohanan sa bawat dako, sa bawat sandali ng kanilang mga buhay. Ama naming Diyos, ikaw po ang nasa kanilang puso't kaisipan. Ang sila po, Panginoon, ay makapaglingkod sa iyo ng tao sa puso
At walang mga pag-aalinlangan na maipahayag nila, Panginoon, ang iyong katotohanan. Amen. Ama naming Diyos, huwag mo po, Ama, silang pababayaan. Lalo-lalo na nga po, Panginoon, ang dalawa mo pong lingkod na sa tuwi-tuwi na iyong kinakasangkapan sa ganitong mga pagkakataon. Nalalaman mo po, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Nalalaman mo po, Panginoon, ang kanilang kalagayan. Sila po, Panginoon, dala na rin po ng kanilang mga katandaan ay naroroon po ang panghihina ng kanilang lupang pangangatawan. Kaya naman po, Ama naming Diyos, samot dalangin namin, Ama, pagkalooban mo pa po sana sila ng mahaba pang buhay. Iba yung lakas ng kanilang mga pangangatawan. Nang sa gayon, Ama naming Diyos, magamit mo po sila sa tuwi-tuwi na sa pagpapahayag ng iyong katotohanan. Amen. Ilayo mo rin po sila, Panginoon, sa mga taong may madidilimang kaisipan at mga walang katwiran. Nang sa gayon, Ama naming Diyos, mawala po sa kanila ang mga kahadlangan sa paglilingkod sa iyong banal na iglesia. Ama naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, hindi man po namin buksan sa iyo ang aming mga labit, mga puso't kaisipan. Talastas namin, Ama, na naroroon po at iyong nababasa ang aming mga kahilingan. Nalalaman mo po, Ama naming Diyos, ang nasa ng aming mga puso, lalo na nga po, Panginoon, sa mga huling kapanahon ng itong dumarating sa bawat isa sa amin. Panginoon naming Diyos, ikaw po, Ama, ang aming sinasampalatayanan sa tuwi-tuwi na ng aming mga buhay. Amen. Ama, sa umaga nga pong ito, muli kami, Amang, magkakahiwa-hiwalay na yung mga lingkod sa dakong ito na pinagdalhan mo po sa amin. Kaya nga po. Amin pong isinasamo, Panginoon, na kung papaano mo po dinala ang aming mga kapatiran nang walang anumang mga kadahilanan. Nakarating sila, Panginoon, sa iyong bahay dalanginan ng may kapayapaan. Gayon din po naman, Ama naming Diyos, muli mo po silang ibabalik sa kanilang mga tahanan. Ligtas sa lahat ng mga kapanganiban. Amen. Nang sa gayon, Ama naming Diyos, sa muli naming pakikipagtipan sa iyo, makita mo po kaming may kasiglahan, may isang tinig na nagpapasalamat at pumupuri sa ipong banal na pangalan. Amen. Ama naming Diyos, ang lahat ng ito, 10 nang hindi na po nasambitlan ng iyong lingkod. Mga samot dalangin ng lahat ng aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga kapatiran, ay amin pong sinasampalatayan, ang amin pong tatanggapin. Sa pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, ito po ang aming samot daing. Amen. Amen. Pangyarihan sa Lahat nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawag. Anak tiis ng hirap, aming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Salangin namin sana'y maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, Ama naming lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po, Panginoon, aming tanging Diyos, gumagabay sa bawat sa amin. Muli, Panginoon, sa umaga ito ay nanikluhod kami sa ipong harapan at kami po ay nangakinig ng ipong mga banal na mga aral. Kaya po, Panginoon, muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng mga aral na ito at sa lahat ng pagpapala sa bawat sa amin. Amen. Nagapin niyo po sa ipong harapan ang mga mumunting salaping amin na pagkyanan. Ito po ay naway magamit po ng ipong kapangasiwaan at lalo, Panginoon, makatugon sa lahat ng mga tao na nangangailangan. Higit po, Panginoon, sana po mga salaping ito ay maging kasangkapan
sa pagsisis po ng Ebanghelyo sa ibabaw ng sanlibutan. Amen. Amin lang pong sinasama Panginoon sa iyo, na sana huwag na kami sasawaan, at sa mga susunod na buhay, hindi po kami makita naglilingkod at umaaway pa po ng mga may kasiglahan. Panginoon po namin Diyos, muli sa umaga ito magkaawal kayo mga magkapatid, iba po sa amin itutungo sa kanilang tahanan, iba itutungo sa kanilang paghanabuhayan. Loobin niyo po Panginoon, marating namin ang aming lahat ng mga tututungong ligtas, lahat ng mga kapahamakan. Panginoon po namin Diyos, marami kami kahilingan na darapat kayo maasa ng mga ito'y idadadag niyo po sa amin, kaya po natin mga bagay, magalang po namin hiling. Sa kilapanan, Diyos Kristo Jesus. Amen. Amen. Ang Ama ay luwalhatiin at ating purihin. Espiritu mangaliw, laging ipatnubay. Amen. Amen. At ngayon, sa pagkasangkapan ng Diyos, sa kanyang hamak at walang kakabukabuluhang alipin, ay tanggapin po nating mga magkakapatid sa umagang ito ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito, hanggang sa gagawin nating paglalakbay pauwi sa ating mga tahanan, hanggang sa lahat ng ating mga minamahal sa buhay, sa loob at labas ng ating mga tahanan, sa paghanap natin ng ikabubuhay sa araw-araw, sa lahat ng ating mga kaibigan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai-kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumatin mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Kay Jesus na hawak sa Ating kahingaan, si Jesus ang pag-asa at simulan. wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus at puso'y nababa. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, hindi hiwalay. Ang kamay ni Jesus aalalay. Wala ba kayo nagagala?